Palakpakan natin si Lord. As a pastor, as a living testimony, isa po yan sa maipupog ko si Brother Gino. Amen. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Amen. Natapos niya po yung kanyang lakarin. Amen. So, may mga bagay na minsan nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon ng sakit, pero pinakamahalaga sa Panginoon, yung ating soul. Upang sa panahon ng paghuhukom, yung kanyang kaluluwa ay maligtas. Pero mahalaga din sa Panginoon, yung ating pisikal. Kasi ang banal na espiritu ay hindi makakagalaw sa mundong ito kung wala ang pisikal. Kasi ang banal na espiritu ay espiritu. Pero bakit ba nagkakaroon ng tinatawag na atake sa ating pisikal? Dahil minsan may mga iniisip tayo na akala natin tama. Pakibasa po yung James chapter 4 verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Amen. Marami tayong hinihingi. Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng trabaho, Panginoon. Gusto ko ng negosyo ko, Panginoon. Diba, diba? Minsan hindi inaalaw ng Panginoon yung ibibigay kasi nagiging dahilan ng ikapahamak natin. Pero dahil minsan kulang tayo sa pasensya, ay hindi na ako maglapit sa pastor, magpa-pray. Makinig na lang ako doon sa hula-hula. Kaya yung minsan hinihingi natin, nakukurap po siya. Kaya minsan nagiging mitsa siya ng buhay. Alam niyo po ba, Pam, the moment na kumikilala tayo kay Jesus, ang kaligtasan ay nasa atin. The moment na nalaman natin na tayo ay ligtas na, ang gawaing kaaway ngayon, mapaiksi ang ating buhay. Bakit? Ayaw niya kasi tayong ma-enlighten. Amen. Sabi ko kahapon, Hosea 4:6, for my people will destroy for the lack of knowledge. Pero minsan may mga gusto tayo dyan, sabi sa James 4:3, na minsan nagiging dahilan ng ikakapahamak natin. Diba, diba? Kaya sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Uunahin pala natin siya. So that's why, ingatan natin yung ating isipan. Ingatan natin yung ating puso. Lord, tama po ba itong plano ko? Ayon po ba ito sa kalooban mo? Kung hindi po, Panginoon, bigyan mo ako ng kaliwanagan. Kasi ang gawain ni Satan, mag-offer yan ng naghanap ka ng trabaho. Uy, dito may offer. Dito may offer. So, kailangan nating i-balance pala. Amen. Baka mamaya sabi natin, Lord, gusto ko ng ganito. Napabayaan na natin yung araw ng linggo sa pagsamba. Nung binigay ng Panginoon yung mga blessing natin, nakalimutan na rin, naging busy na tayo sa ganito, ganyan. Tapos option na lang natin si Lord. Pero habang nandyan siya 24/7, how many times natin siyang napapansin? Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Lord. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.